channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 421 Kabanata 420, Pagpatay ng walang tango, ikalawang update. Pagkatapos magsalita ni Jing Zi, gumaan ang loob ni Xi Jinping, tumayo muli, yumuko kay Emperor An at nagsabi, "Kamahalan, ang sinabi ko lang, sana ay mabigyan mo ng pahintulot ang kamahalan." Well, medyo nagalit si Andy. Sa kritikal na sandali na ito, anuman ang mangyari, hindi siya maaaring payagang bumalik sa Jingxi, ngunit sa anong dahilan? Hindi mo maipakita ng hayag ang iyong mukha. Habang iniisip ko iyon, mas lalo akong naiinis, kaya pinuntahan ko si Jingxi. Tumayo kaagad si Jingxi. Kamahalan, hindi. Bakit? Sabay na sabi ni Andy at Xi Jinping, ngunit magkaiba ang ekspresyon. Ang isa ay mausisa na may kaunting pananabik, at ang isa naman ay hindi nasisiyahan sa galit. Kamahalan, ang Crown Prince ng Jin ay may utang kay Wen Xiangju, at kailangan siyang paghigpitan sa paglalakbay, kaya hindi siya makaalis sa Jingzhou. Sa wakas ay naunawaan na ni Emperor An kung bakit ginawa ni Jingxi ang napakaraming tila, walang kwentang, paghahanda. Ang lahat ng ito ay naghihintay dito. Kamahalan, kalokohan ang sinasabi niya. Pagkatapos ay pinandilatan ni Xi Jinping si Jingxi, "Jing, sinabi mo lang na paghihigpitan lamang ang paglalakbay kapag ang utang ay lumampas sa 2,000 tael. Magkano ang utang ko? Kailan lumampas ang utang sa 2,000 tael? 2,000 tael. Sinulyapan siya ni Jingxi at sinabing, si Persimmon lang ang makakapagpaliwanag ng utang ng buong kumpiyansa, tama ba? Pagkatapos ay nanunuya siya, gayunpaman, ang memorya ni Persimmon ay hindi masyadong maganda. Ang account ay hindi lalampas sa 2,000 taels, at kahit na mayroon akong lakas ng loob na higpitan ang iyong paglalakbay. Galit na galit si Xi Jinping na muntik na siyang magmura, ngunit binago niya ang kanyang mga salita nang sumulyap sa kanya si Emperor An. Kailan ako nagkautang sa iyo ng 2,000 pilak? Wala talagang utang sa iyo ang Persimmon ng 2,000 taels. Medyo lamambot ang ekspresyon ni Xi Jinping, at pagkatapos ay iniba ni Jingxi ang usapan at sinabing, hindi ito 2,000 tael, ito ay 5,000 tael. Sa sandaling sinabi niya ito, namula ang mukha ni Xi Jinping, at dahil sa sobrang galit niya, tumawa pa siya dahil sa galit. Isang madugong subo, isang ganap na madugong subo. Alam ni Emperor An na si Jingxi ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang hindi handa na labanan, kaya't sinasadya niyang sinabi ng may tuwid na mukha, "President Jing, ang Crown Prince ng Jin ay aking pamangkin. Kung maglakas loob kang akusahan siya ng hindi makatarungan, hinding-hindi kita patatawarin." Hindi ako maglakas loob. Yumuko si Jingxi, pagkatapos ay kinuha ang account book mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Emperor An, "Kamahalan, maaari mong tingnan ito. Dapat mong tandaan ng malinaw sa account book na ito. Huwag hayaan ang iba na magkamali. Halika. Okay, tingnan ko." Kinuha ni Emperor An ang account, sinulyapan ito, at bahagyang itinaas ang kanyang kilay, ngunit pagkatapos ay bumalik sa normal, dahil masyadong mabilis ang paggalaw, at hindi ito napansin ng mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit nagkaganito si Emperor An ay dahil malinaw na nakasulat sa account book ang 1,000 liang in black and white. Kamahalan, 5,000 tael ba ito? Hindi ako nagsinungaling, hindi ba? This guy dares to ask Melitslay na hindi siya nagsinungaling. Kung walang naruroon, gusto niyang kunin ang Emperor's Sword ni Jingxi at saksakin siya ng ilang beses. Kahit magsinungaling ka sa sarili mo, gusto mo pa rin akong makipagtulungan sa'yo. Pero sa huli, bamantong hininga pa rin siya. Kung tutusin, tinutulungan siya ni Jingxi ngayon, hindi ko kayang pumikit sa dapat makipagtulungan sa iyo sa pagtatanghal. Kaya umubo siya at mariing sinabi, ito ay talagang 5,000 tael. Totoo ang sinabi ni Pangulong Jing. Pagkatapos sabihin iyon, itinapon niya ang account book sa mesa na parabang mainit ito sa pagpindot, na sinenyasan si Jingxi na bawiin ito ng mabilis. Nalinlang si Xi Jinping sa mga salita ni Andy. Talaga, 5,000 taels. Siya ang higit na nakakaalam kung marami siyang utang sa utang, ngunit sinabi ito ni Emperor Andy. Pinaglalaroan kaya ako ng dalawang ito. Nang makitang bumalik si Jingxi para kunin ang account book, agad niyang sinabi, ibinigay ni President Jing ang account book sa prinsipe na ito, ngunit gusto kong makita kung nagsinungaling ka. Paano makukuha ni Jingxi ang gusto niya? Ngumisi siya, napakatapang ng Persimmon. How dare you even doubt His Majesty? Ito, ako, wala akong ganito. Sumimangot si Xi Jinping. Hindi. Nakita mismo ng iyong kamahalan at siya mismo ang nagsabi. Kung hindi ka pa rin naniniwala, hindi ba't nagdududa ka sa kanyang kamahalan? Sinamantala ang pananahimik ni Xi Jinping, ibinigay ni Jingxi ang account book sa dalawang miyembro ng Current Affairs Department. At sinabi, isulat din ninyong dalawa ang mga account sa account book na ito, at i-publish ang mga ito sa seksyon ng kasalukuyang mga gawain kapag bumalik ka. Oo, Presidente Jing. Kinuha ng dalawang miyembro ang account book, sinulyapan ito, at pagkatapos ay ipinahayag na eksaktong kapareho ng Andy ngayon lang. Ito, ang sabi ng 1,000 taels. Ano ka ba natulala? Bakit hindi mo bilasan at tandaan ito? Udyok ni Jingxi, at saka komandat sa kanilang dalawa.
Dahil ilang araw silang nagtrabaho sa ilalim ni Jingzi, pamilyar ang dalawang miyembro sa ugali ni Jingzi. Kumalat na sa opisina ng pahayagan ang kwento tungkol sa pansamantalang account ni Jingzi na nanloko kina Zhang Suhao at Yu Haixing, kaya natural na narinig nila ito. Kaya sa isang tingin mula kay Jingzi, naintindihan nila. Sa ibabaw, ito ay isang mapagpanggap na record, ngunit sa katunayan, ang isa sa ledger ay binago sa 5 na may panulat. Dahil silang dalawa ay nakatalikod sa lahat ng mga ministro at nakaharap kay Emperor An, ang kanilang maliliit na galaw ay hindi nakita ng iba, ngunit sila ay ganap na nakikita ni Emperador An. Talagang marami kasing miyembro ng club ang mga presidente. Nagreklamo si Emperor An sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi, President Jing, dahil gustong makita ito ni Prinsipe Jin, hayaan mo siyang makita ito. Kung haharangin mo ito ng ganito, parang tinutulungan kitang manlinlang ng iba. Tila mayroon ito sina Jingzi at Emperor An. May lihim na pag-unawa sa pakikipagtulungan, at natural na alam niyang naitama ang account book, kaya ngumiti siya at sinabi ng kamahalan, dapat ganito. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang account book at inihagi sa kamay ni Xu Jinping, narito, tingnan natin. Tingnan natin kung nagsinungaling sa iyo ang kanyang kamahalan. Pakiramdam ni Xu Jinping ay parang nakaupo siya sa wax, dahil alam niyang totoo man o mali ang account book, hindi niya ito maalis, ngunit galit pa rin siya kaya hindi niya mapigilan. Buksan ang ledger. Paano, posible ba ito? Nang makita niya ang maliwanag na 5,000 taels sa account book, ang psikolohikal na depensa ni Xu Jinping ay bumagsak kaagad. Imposible. Imposible. Wala akong masyadong utang. Dapat ikaw ang hindi nagkagusto sa akin at binago ito ng kusa. Itinuro ni Xu Jinping si Jingzi at baliw na sinabi. Persimmon, maaari kang kumain hanggat gusto mo, ngunit hindi ka makakapagsalita ng walang kaparirikan. Hindi ako nagsisinungaling, at alam na alam ito ng lahat ng matatanda sa korte. Pumirma pa nga ako ng isang liham ng garantiya para dito, ngunit ayoko ng persimmon. Imposibleng madungisan ang kainosentehan ng isang tao mula sa hangin. Hindi ba, mga ginoo? Gaya nga ng kasabihan, kung may problema si Jingzi, tatanggap siya ng suporta mula sa lahat ng direksyon. Nang matapos siyang magsalita, sumang-ayon ang lahat ng mga ministro. Tumanggo si Jingzi nang may kasiyahan, biglang naging matalim ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa malamig na boses, Persimmon, napakalaki ng utang mo sa akin at ayaw mo pa ring sabihin sa akin, at ayaw mong tanggapin ito ng maraming beses. Nagdududa ako sa iyong kamahalan ngayon lang, at ngayon nagdududa ka sa akin. Bakit? Sa iyong paningin, ang Dawn Laws ba ay napakahina? O sa tingin mo ba ay hindi ka makokontrol ng Dawn Laws? Sino ang nasa likod ni Xu Jinping? Siyempre si King Jin yun. Sa isang pangungusap, inilagay si Haring Jin sa tapat ng Angguo. Ang pagpatay sa mga tao nang walang hihigit sa isang tangu, ang pangungusap na ito ay talagang nakakadurog ng puso. Chapter 422, hindi ba okay na aminin? Ikatlong update. Namumula ang mga tainga ni Xu Jinping, ngunit wala siyang sinabi. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, hindi talaga siya makapag-isip ng sasabihin ngayon, at sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang mga paa niya, nanginginig ang bibig, at hindi siya makapagsalita. Ang bastos na ito. Some pain it. Ito ay orihinal na isang maliit na bagay na may utang, ngunit ito pala ay itinaas sa antas ng paghihimagsik ni Jingzi. Medyo nagsisi na siya. Maaaring ibinalik din niya ang 1,000 tael na pilak kahapon sa halip na makakuha ng dagdag na 4,000 tael ng sabay-sabay. Walang sinabi si Persimmon, pumayag ka ba? Si Jingzi ay palaging naniniwala sa pambubugbog sa nalunod na aso at pagpatay sa kanya habang siya ay may sakit, kaya hindi siya maawa kay Xu Jinping. Kailan pa ako pumayag? Kalokohan ang sinasabi mo. Sumimangot si Xu Jinping, hindi pa rin kumbinsido. Ang nakasulat ay malinaw sa itim at puti, paano ito magiging mali? Si Xu Jinping ay orihinal na gustong sumagot ng ilang salita, ngunit ibinuka ang kanyang bibig, ngunit hindi na ito sinabi pagkatapos ng lahat. Ngayong nangyari na ang mga bagay, naiintindihan niya na si Emperor An ay nasa panig din ni Jingzi, at mayroong isang ledger. Hindi siya maaaring umasa sa account, at ang usapin ay isang foregone conclusion. Kung pag-uusapan niya ito, marami siyang mali, kaya mas mabuting huwag na lang magsalita. 5,000 tael. Bagamat marami ito, hindi ito maliit na halaga, ngunit napakarami. Mula nang makilala si Jingzi, gaano karaming pera ang inilagay niya? Isa pang 5,000 taels. Pakiramdam ko ay dumudugo ang puso ko. Binigyan niya ng masamang tingin si Jingzi at hindi nagsalita. Go for it, go for it, natatakot akong mapatay mo ang bulaklak ng kamatayan. Kapag bumalik ako sa Jingxi at kapag nagtagumpay ang aking ama, ang pera na ito ay dapat na akin, at hindi ako papalampasan ni isang sentimos. Pagkatapos aliwin ang sarili, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Xu Jinping. President Jing, may kakaiba dito. Sa oras na ito, biglang tumayo si Prinsipe Xiang Sumoo, na hindi pa nagsasalita. Sa lohikal na pagsasalita, siya at si Xu Jinping ay naghiwalay na, at hindi siya dapat magsalita para sa kanya, kaya medyo kumilos si Xu Jinping. Oh, anong meron, Your Highness?
Ang lahat ay dapat na walang pag-aalinlangan na si Prinsipe Jean ay may utang, ngunit kahit na kumain siya sa Wenxiangju araw-araw, makakain ba siya ng 5,000 tael ng pilak? Nakinig si Su Jinping. Tuwang-tuwa. Ngayon lang, masyado siyang abala kaya hindi niya naisip na pabulaanan si Jingzi sa aspetong ito. Sa pagtingin kay Sumowo, lalo akong naantig. Sa kabuuan, ito ang unang head-to-head na paghaharap nina Sumowo at Jingzi. Hindi niya sinisikap na tulungan si Su Jinping mula noong huling pagkakataon, tuluyan na siyang sumuko kay Su Jinping at handa siyang pabayaan ang kanyang sarili. Ginawa niya ito para magbigay ng pahayag. Sa kampo ni Haring Siyang, si Bai Qingyuan ang pinakamalaking pinagkakatiwalaan, sinundan ni na Song Beian, Wu Xianyong at iba pa. Ngayon si Wu Xianyong ay binunot ni Jingzi, at si Bai Qingyuan ay paulit-ulit na inatake ni Jingzi. Kung hindi siya lalabas para ipahayag ang kanyang posisyon, sasama na lang siya kay Jingzi. Sino ang kusang susunod sa kanya? Tama ang iyong kamahalan, hindi ka talaga makakain ng 5,000 tael para sa isang pagkain. Ngunit pagkatapos ay binago niya ang paksa, ngunit maaari kang uminom ng matapang na alak. Ang isang garapon ng matapang na alak ay nagkakahalaga ng 5,000 tael ng pilak, at isang garapon ng 1,000 tael ay 5,000 tael lamang. Haha, Su. 2 beses tumawa si Mowo, President Jing, mahigit kalahating buwan pa lang simula nang lumitaw ang matapang na alak na ito. Gaano karaming alak ang mayroon si Prinsipe Jean? Kung makakainom siya ng 1,000 garapon, maiinom ba niya ito? Uminom, kapag dumating ang ibang bansa para magbigay pugay, ipadala mo lang ang Crown Prince of Jin para inumin ang mga barbaro, hindi ba? Haha. Pagkatapos ng lahat, siya ay si Haring Siyang, kaya lahat ay nagbibigay pa rin sa kanya ng mukha, na nakangisi. Tumawa siya, ngunit tulad ng sinabi niya, lahat ay pare-parehong nalilito tungkol sa utang ni Su Jinping na 5,000 tael. Kamahalan, hindi banggitin ang 1,000 garapon, kahit 100 garapon ng matapang na alak ay magtatagal para sa isang tao na makainom. Gayunpaman, si Prinsipe Jean ay bumili ng matapang na alak para sa higit sa isang tao na maiinom. Kalokohan. Hindi ako umiinom nito sa sarili ko. Kanino ko pa maibibigay? Umungol si Su Jinping. Ipadala ito pabalik sa Jingxi Princess Mansion sa Jingxi. Si Jingzi ay sumulyap sa kanya, tumingin kay Su Jinping at nagtanong, Persimmon, kinuha mo ba ang alak mula sa Wenxiangju dati, inilagay ito sa karwahe, at dinala pabalik sa Jingxi? Talaga, nalaglag ang puso ni Su Jinping nang marinig niya ito. Ilang araw na ang nakalipas, nagplano siyang makiusap kay Emperor An at bumalik sa Jingxi. Kumuha siya ng 12-dosenang banga ng mga espiritu mula kay Wenxiangju ng maaga, kasama ang mga pagpupugay na dinala niya noong lumipat siya mula sa East Palace, at dinala ang mga ito pabalik sa Jingxi sa isang buong karwahe. Sa katunayan, sa oras na iyon, siya at si Zhang Zuhao ay kinuha na ang alak. Ang dahilan kung bakit hindi siya bumili ng alak mula sa kanyang sariling gawaan ng alak ay dahil ang mga espiritu sa kanilang alak ay hindi kasing sarap ng kay Zhang Zuhao, at dahil gusto niyang uminom ng alak. Ito ay mura, pagkatapos ng lahat, ito ay walang gastos upang makakuha mula sa Wenxiangju. Ngunit sino ang makakaalam na dahil lamang sa maliit na bentahe na ito, siya ay mahuhuli ni Jingzi. Sa sandaling pinag-iisipan ni Su Jinping kung tatanggihan ito, idinagdag ni Jingzi, nang umiinom si Shizi mula sa Wenxiangju, hindi lang ang mga clerk sa Wenxiangju ang nakakaalam nito, ngunit kahit na maraming tao na dumadaan sa kalye ay nakakita nito. Kung hindi naniniwala ang kanyang Royal Highness Prince Siang, magpadala ng isang tao upang magtanong at malaman. Medyo nagalit si Su Jinping. Alam ng lahat na si Wenxiangju ay kay Jingzi. Ang mga lalaking iyon ay nakasuot ng parehong pantalon sa kanya at natural na nakikipag-usap sa kanya. Uminom nga siya ng alak ng araw na iyon, at nakita rin ito ng mga tao sa kalye. Gayunpaman, sumagot pa rin siya, ang aking prinsipe ay kumuha ng alak mula sa Wenxiangju, ngunit ito ay ilang dosenang garapon lamang. Paano siya makakautang ng 5,000 tael? Sinusubukan mo lang naman linlang ng mga tao. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi. Kahanga-hanga ang katalinuhan ng Persimmon, ngunit lahat ay hindi tanga. Ngayon ay makikita na natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Noong una ay sinabi ko na may utang ako sa 5,000 tael, ngunit sinabi ni Persimmon na hindi ako makakain ng ganoon karami para sa hapunan, at hindi niya binanggit ang matapang na alak. Pagkatapos kong sabihin sa kanya, sinabi niya na hindi siya kumukuha ng ganoong karami. Naghintay ba siya hanggang sa sinabi ng klero sa Wenxiang iyon sa kalye, at pagkatapos ay sinabi niya na ang mga tao sa kalye ay nakumpirma na, at sinabi niya na ang mga tao sa kalye. Tao ay hindi ikaw. Makatwiran ang sinabi ni Jingzi. Sa oras na ito, ang lahat ay nagsimulang maniwala sa kanya. Maging si Sumowo, na, tinutulungan, si Su Jinping na magsalita, ay may itim na mukha sa oras na ito at matapang na tinitigan si Su Jinping. Ang bastos na ito na nagtatagumpay lamang sa kabiguan. Sa tingin ba ng kataas-taasang Prinsipe Siang ay may katuturan ang sinabi ng opisyal? Si Sumowo, na pinangalanan ni Jingzi, ay medyo hindi komportable, ang sinabi ni Pangulong Jing. May katuturan. Ngayon lang ako na curious.
Makinig, pagkatapos mong magsalita, mauunawaan mo na si Prinsipe Jin ay hindi nakabayad sa kanyang utang. Pagkatapos sabihin iyon, muling tinitigan ni Sumoo si Su Jinping, at pagkatapos ay umatras. Mapait nang umiti si Su Jinping sa kanyang puso. Ang bangka ng pagkakaibigan ay tumaob bago ito tumulak, tumaob. Nang makita ito, itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang dibdib. Nakahinga rin ng maluwag si Emperor An. Kahit na ang proseso ay nagkaroon ng ilang mga twists at turns, ito ay sa wakas ay isang near miss. Hindi na niya kailangang pumasok at hindi na makabalik si Su Jinping sa Jingxi. Ito ay mahusay. Sa oras na ito, sa wakas ay nagtanong si Jingzi, Persimmon, kailangan mo pa bang magpadala ng isang tao upang hanapin ang mga clerk at ordinaryong tao sa Wenxiangju upang magtanong? Umiling si Su Jinping, hindi, inaamin ko, hindi ba okay kung aminin ko? Binigyan niya ng masamang tingin si Jingzi. Kabanata 423 may isang manuskrito na nasave, ika-4 na update. Okay, dahil si Shizi mismo ang umamin, mukhang hindi na makakabalik si Shizi sa Jingxi nitong mga nakaraang taon. Sabi ni Jingzi. Paano ito posible? Hanggat binabayaran ko ang utang, hindi ba ako makakabalik? Sinabi ni Su Jinping na hindi nasisiyahan. Iyan ang sinabi ko. Ngumisi si Jingzi, ngunit mababayaran si Persimmon. Ano ang dapat niyang ibalik? Baka may ibang ari-arian si Haring Jin at basta-basta siyang naglabas ng 5,000 tael ng pilak para tulungan si Persimmon na magbayad. Natigilan si Su Jinping. Sa oras na ito, sa wakas ay nagising na siya. Sa simula pa lang pala, si Jingzi ay naghukay ng malaking hukay para sa kanya at hinihintay siyang tumalon pababa. Una niyang tinanong ang tungkol sa buwanang sweldo sa harap ng lahat ng mga ministro, at pinaamin si Su Jinping na hindi kayang bayaran ng hari ng Jin ang ganoong kalaking pera. Kahit na may pera sila, hindi nila ito maibabalik. Kung hindi, susundin niya ang mga pahiwatig at sasabihin na ang kanyang ama ay may iba pang kita ng pribado at nagbabalak na magrebelde. Bastard! Sa isang iglap, ang kalayaan ng mga susunod na taon ay binili dito. Mapurol ang mga mata ni Su Jinping, na parabang nagluluksa siya para sa kanyang tagapagmana. Matapos marinig ito, gusto ni Emperor An na palakpakan si Jingzi. Nang si Su Jinping ay dinala sa Jingzhou sa pangalan ng mag-aral kasama ang prinsipe, siya ay nag-aalala na si Su Jinping ay makakahanap ng dahilan upang bumalik at ang hari ng Jin ay sasamantalahin ang panahong ito para maghimagsik. Ayos na ngayon. Hindi na makakabalik si Su Jinping sa loob ng ilang taon. Maaari niyang samantalahin ang oras na ito para gumawa ng maraming bagay. Bagamat siya ay labis na natutuwa sa kanyang puso, ang kanyang ekspresyon ay kalahating seryoso at kalahating awa, hoy, paano magiging ganito ang mga bagay? Noong una, gusto kong pumayag na bumalik si Jinping sa Jingxi para sa muling pagsasama-sama. Ngunit pumayag lang ako sa panukala ni Pangulong Jing at hindi ko masisira ang aking pangako. Kaya, naaawa ako sa Jinping na manatili sa Jingzhou sa panahong ito. Pagkatapos na sinasabi iyon, sinabi niya kay Soy Shouyeren, dahil sinabi ni Pangulong Jing na higpitan ang paglalakbay, dapat magpadala si General Soy ng ilang mga personal na gwardya upang magbantay sa labas ng mansyon ng Prinsipe Jin, na maaaring ituring na nagpoprotekta sa kaligtasan ni Prinsipe Jin. Proteksyon. Sa totoo lang, surveillance lang. Kinuha ni Soy Shouyeren ang order, nakakita ng ilang personal na gwardya, at bumalik kasama ang nalilitong Su Jinping. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi, puno ng paghanga at ginhawa. Ang susunod na hakbang ay gawin ang iyong sariling negosyo. Tumingin si Emperor An sa bulwagan, at pagkatapos ay nagtanong, Yang Changshi, nakipag-ugnayan ba sa iyo si Yang Guogong kamakailan? Lumabas si Yang Zhaoyang, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, bumalik sa iyong kamahalan, nagpadala si Yang Guogong sa iyo ng sulat kanina. Oh! Nag-message din sa akin si Duke Yang, na sinabing naging maayos ang lahat sa biyahe papuntang Jingxi, ngunit hindi pa rin ako mapakali, sa takot na mawala ng mukha si Duke Yang at hindi makapagsalita kahit na hindi maganda. Sa liham, binanggit nga niya na ang paglalakbay sa Jingxi ay matrebaho at matrebaho. Akala niya noon ay madali lang, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay pabaya. Bilang karagdagan, si Yang Guogong ay matanda na at medyo hindi niya magawa ang gusto niya. Ang mga ministro. Matapos makinig ng tahimik, ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang 4 na pangunahing sekta ay nakikipagkompetensya bawat taon. Ito ang tanging oras ng taon kung kailan nagtitipon ang 4 na pangunahing sekta. Gusto ni Emperor An na manalo, kaya nagpapadala siya ng mga opisyal mula sa korte bawat taon sa ilalim ng bandila ng pagpapanatili ng kaayusan at pagkolekta ng mga balita. Gayunpaman, dati, palagi siyang nagpapadala ng mga opisyal ng sibilyan doon. Hindi epektibo. Dahil ang Jingxi ay teritoryo ng hari ng Jin, hindi maginhawang gumawa ng mga bagay, at mahirap para sa sekta na magsalita, kaya't ang paglalakbay sa Jingxi ay isang gawaing bahay. Sa taong ito, si Yang Feng, ang duke ng Wei, ay napiling pumunta roon, na nagpabuntong hininga sa lahat ng mga lingkod bayan sa korte. Biglang nang marinig nila na nagrereklamo si Yang Guogong, natakot sila na baka bigla siyang pangalanan ni Emperor An at magpadala ng mga tao para suportahan sila, kaya ibinaba nila ang kanilang mga ulo.
Ang prinsipe ay nananatili sa Jingzhou sa loob ng maraming taon, kaya bakit hindi pumunta sa Jingxi-Quan sa pagkakataong ito upang makakuha ng karanasan? Oo, kamahalan. Desidido akong tuparin ang aking kapalaran. Sabi ni Sumoyan habang magkahawak ang kamay. Medyo natigilan ng mga ministro. Ito ang unang pagkakataon na umalis ang prinsipe sa Jingzhou, ngunit ang nakatagpo niya ay isang mainit na patatas. Ang pinakamasayang tao ay si Sumoo. Hanggat hindi magiging maganda ang paglalakbay sa Jingxi, bababa ang prestihiyo ni Sumoyan sa korte. Hindi ba maganda para sa kanya? Tumango si Emperor An at nagpatuloy, mga mahal kong kaibigan, may gustong pumunta sa Jingxi para makipagtulungan kay Duke Yang at sa Crown Prince. Walang sumagot. Dahil ang lahat ng mahal na mga ministro ay tahimik, bakit hindi ako mag-order nito? Sa oras na ito, ang lahat ng mga ministro ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Kamahalan, bakit hindi ka pumunta? Sa oras na ito, si Jingzi ay, sinasadya, na tumayo. Nang marinig ito ng iba, agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin kay Jingzi na may pasasalamat sa kanilang mga mata. Oh, gustong pumunta ni President Jing. Kamahalan, tiyak na maraming mga kagiliw-giliw na bagay ang nangyayari sa kompetisyon ng martial arts sa pagitan ng apat na sekta. Maaari akong kumuha ng ilang kawani ng pahayagan doon at ituring ito bilang isang pakikipanayam. Pagkatapos ay maaari kong sabihin sa iyo ang mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa kompetisyon sa martial arts. Ibalik ang lahat ng ito sa The Newspaper at hayaang makita ito ng mga karaniwang tao. Magaling. Si President Jing ay naliwanagan. Tumango si Emperor An at nagpuri. Sa oras na ito, napakunot ang noo ni Haring Siang at nag-isip. Bagamat talagang hindi niya gusto si Jingzi, kailangan niyang aminin na napakataas pa rin ang kakayahan ni Jingzi na gawin ang mga bagay. Kung papayagan lang si Sumoyan na pumunta sa Jingxi, masisiguro niyang walang magagawa si Sumoyan. Ngunit kung wala na si Jingzi, siguro. Kung talagang ginawa ito ni Jingzi, ang kredito ay mapupunta kay Sumoyan. Paano ito gagana? Kaya dali-daling lumabas si Sumoo at nagsabi, kamahalan, ang opisina ng pahayagan ay puspusan na ngayon at mahal na mahal ng mga tao. Kung biglang umalis si Presidente Jing, ano ang mangyayari sa opisina ng pahayagan? Tila malalim din ang iniisip ni Emperor An at nagtanong, President Jing, ano ang sinabi ni Haring Siang? Walang saysay. Paano kung magpadala ka ng ibang tao mula sa iyong pahayagan upang sumama sa prinsipe, at manatili ka sa Jingzhou? Ngumiti si Jingzi at umiling. Masyado nang nag-aalala ang iyong kamahalan at Prinsipe Siang. Ngayon ang proseso ng opisina ng pahayagan ay naging mas mature. Kahit na ako ay nasa Jingxi, hindi ito makakaapekto sa mga panayam at pamamahagi ng iba't ibang departamento ng pahayagan. At pagdating ng panahon, magpapalipad din ako ng mga kalapati upang direktang ipasa ang mga gawain ng Jingxi. Isulat ito ng Ministry of Current Affairs. Tumango si Emperor An, ngunit maraming ministro ang nalilito. President Jing, iwan muna natin ang ibang sections pansamantala, dahil gaya ng sabi mo, ang mga pinuno ng bawat departamento ay kayang mag-interview at magsulat ng mag-isa, pero ang kwento ng unggoy sa entertainment section ay hindi maisusulat kung wala si President Jing, tama ba? Para sa lahat ng humahabol sa mga ulat, para sa mga ministro, ito ang susi. Wala na si Author Sino mag-update. Haha, kayong mga matatanda ay labis na nag-aalala. Bago umalis sa Jingzhou, sasabihin ko ang iba pang kwento sa mga miyembro ng entertainment department, at maaari nilang ayusin ito at isulat ito sa kanilang sarili. Ang mga ministro ay nalito sandali, at pagkatapos ay biglang napagtanto. May na-save na manuscript ang lalaking ito. Nagsinungaling pa siya sa kanila at wala daw siyang maisip na kwento. Kung hindi mo talaga maisip, paano ka maglalakas loob na maubusan? Kaya may nagreklamo, dahil naisip na ni Pangulong Jing ang susunod na kwento, bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol dito? Oo, alam ba ni Pangulong Jing kung gaano tayo kasabik sa paghihintay na lumabas ang unggoy? Jingzi nakangiti at winuwagayway ang kanyang mga kamay, mga Panginoon, mali ang pagkakaintindi ko. Talagang hindi ko pa naiisip ngayon, pero baka maisip ko ang lahat bago ako umalis sa Jingzhou. Chapter 424 na paano kung subukan mo ulit. Ang ikalimang update ay tungkol sa kung gaano kaikli si Xiaorong, ang Big Boss ay magdadagdag ng 4/5. Huwag kayong mabalisa, mga matatanda. Bigla ko lang naisip ang susunod na plot, at isusumbong ko kaagad sa ahensya pagkatapos ng susunod na korte, hayaang may isulat ito, at pagkatapos ay mag-overtime. Ito ay ipiprint at i-release para makita ninyong lahat bukas. Talaga, syempre totoo. Kung hindi lalabas, lahat kayo. Ano, maghintay ka lang ng isang araw. Fair na, sumagot si Jingzi, at walang tumutol. Gayunpaman, gusto pa rin siyang pigilan ni Haring Siang, gayunpaman, nararamdaman ko pa rin na hindi nararapat, pagkatapos ng lahat. Kamahalan. Biglang sumabad ni Bai Qingyuan, napakabata pa ni Pangulong Jing ngunit gustong pumunta sa Jingxi para mag-ambag sa Angwo. Sa tingin ko, dapat itong hikayatin, kaya dapat itigil ng kamahalan ang pagharang dito. Habang sinasabi niya ito, palihim niyang kinindatan si Sumoo. Bagamat may pagdududa si Sumoo, hindi na siya nagsalita pa.
Sa katunayan, ang liham na hiniling ni Emperor An kay Sumo-chan na ipadala kay Jingzi kahapon ay tungkol sa bagay na ito, pangunahin upang tulungan ang Prinsipe Sumoyan. Kung si Jingzi ay pinayagan lamang na pumunta sa Jingxi ng mag-isa, hindi na kailangang pumunta sa ganoong gulo. Itatalaga lang siya ni Emperor An. Ngunit kung direktang hihilingin sa kanya na samahan ang prinsipe doon, mapipigilan nito ang iba na masyadong mag-isip, tulad ni Haring Siang at mga nasa ilalim niya. Kaya nag-double act sina Emperor An at Jingzi, na tila pinapante si Jingzi nang hindi sinasadya, at mahirap para sa iba na magsabi ng anuman. Ngunit tumulong si Bai Qingyuan na magsalita, na hindi naisip ni Andy o ni Jingzi noon. Nang makitang hindi na nagsasalita ang lahat, sinabi ni Emperor An, mayroon pa bang ibang minamahal na ministro na makapagbibigay sa akin ng payo? Kung hindi, pumunta tayo dito ngayong umaga. Kamahalan, itatanong ko sana, kailan tayo aalis? Saglit na nag-isip si Emperor An, wala pang kalahating buwan ang natitira bago ang kompetisyon sa pagitan ng apat na pangunahing sekta. Tumatagal ng humigit kumulang 7 o 8 araw upang sumakay ng karwahe mula Jingzhou patungong Jingxi. Maipapublish ba ang pangalawang isyu ng pahayagan sa loob ng 3 araw? Kamahalan, kakayanin ko talaga. Sige, aalis na tayo sa loob ng 3 araw. Ikaw at ang prinsipe ang bahala sa kanilang sarili pagkatapos. Ikaw, bumalik. Oo nga pala, maaari kang pumunta sa korte sa mga susunod na araw. Magiging komportable kung mayroon kang ipaliwanag. Oo, kamahalan. Sabay na sumagot sina Sumoyan at Jingzi. Pagkatapos magretiro mula sa korte, si Bai Qingyuan at Song Beiyan ay lihim na pumunta sa mansyon ni Prince Siang. Sa bulwagan, sinisi ni Sumo ang kanyang sarili, ang Jingzi na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Gusto kong gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na mauuna siya sa oras. Maghanda ka. At medyo hindi pa rin ako mapalagay dahil nabigo akong pigilan siya sa pagpunta sa Jingxi. Kamahalan, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sinabi ni Bai Qingyuan, nalaman kong malamang na tinalakay ito ng iyong kamahalan. Oh! Habang nasa korte, pinagmamasdan ko si Jingzi at nalaman ko na nang magsalita siya tungkol sa pagpunta sa Jingxi, nagkatinginan ang kanyang kamahalan at Jingzi. Matapos marinig ang sinabi niya, lalo pang sumimangot si Sumo. Sinasabi ni Teifu Bai na gusto ng kanyang kamahalan na tulungan ni Jingzi ang Crown Prince at gawin itong mahusay na serbisyo, tama ba? Tumango si Bai Qingyuan, ngunit muling inisyon. Gayunpaman, ang kasanayang ito ay hindi madaling itatag, kaya't hiniling ko sa kamahalan na huwag siyang pigilan. Pagkatapos ay nagsuri sandali si Bai Qingyuan, pangunahin na sinasabi na ang Jingxi ay teritoryo ng hari ng Jin, at ang lugar para sa kompetisyong ito ay nasa Jingxi. Lahat sila ay figure ni King Jin. Sa makatuwid, napakahirap makamit ang tagumpay sa teritoryo ni King Jin. Napaka-tense ng relasyon ni na Jingzi at Prince Jin, lalo na dahil kay Jingzi, hindi na rin makabalik si Xu Jinping sa Jingxi. Makomportable ba si Jingzi sa teritoryo ni Prinsipe Jin? Ang pinakamahalaga ay ang hari ng Jin at ang pamilyang Jing ay may alitan. Kung pupunta si Jingzi kay Jingxi, maaaring hindi lang niya matulungan ang prinsipe, ngunit gumawa din siya ng masama. Matapos marinig ito, tuloy-tuloy na pumalakpak si Sumo, matalino pa rin si Master Bai. Gusto ko pa ring pigilan si Jingzi, pero ngayon parang mas mabuting hayaan na lang siyang pumunta sa Jingxi. Kung hindi natin siya protektahan, hindi na siya makakabalik. Lumabas at nagtawanan silang tatlo. Parehong nasa loob at labas ng palasyo ni Prinsipe Siang ay nababalot ng kagalakan at kapayapaan. Pagkatapos, paglabas ng palasyo, bumalik muna si Jingzi sa opisina ng pahayagan. Isa pang 1,000 kopya ng unang isyu ng pahayagan ang nabili ngayon, ngunit kumpara sa kahapon, ang katanyagan ay bumaba ng husto. Dahil nagsimula na ngayong magkwento si Wen Xiangzhou, halos umabot na sa saturation ang dami ng pahayagan. Tama lang na ilunsad ang ikalawang isyu ng pahayagan sa oras na ito. Ngayon, ang mga nilalaman ng entertainment, literature at military section ay isinulat kahapon at sinimulang ilimbag. Ang seksyon ng buhay, sa ilalim ng utos ni Jingzi, ay naghahanda na magsulat tungkol sa mga utang, at pagkatapos ay ilagay ang listahan ng mga overdue na utang, at ito ay ipiprint ngayong hapon. Kumpleto. Kaya ang current affairs section na lang ang natitira. Sinabi ni Jingzi sa mga tao sa current affairs department, lahat, magtrabaho ng husto ngayon. Subukang isulat ang manuskrito bago magdilim, at pagkatapos ay ibigay ito sa departamento ng pag-imprenta. 500 kopya ang unang iimprenta. Ilalathala natin ang ikalawang isyu ng pahayagan bukas ng madaling araw. Oo, Presidente Jing. Lahat ng miyembro ay masigasig. Inutusan muli ni Jingzi si Chen Jianan, Editor Chen, na bayaran mo na ba ang bonus na hiniling sa iyo na bayaran noong nakaraan? Oo, Presidente Jing. 5 tail ng pilak bawat tao. Dinaya ni Jingzi ang pera ni Zhang Zuhao at ginamit ang bahagi nito bilang mga bonus sa pahayagan, na regular na binabayaran ni Chen Jianan. Okay, maghintay hanggang sa lumabas ang pangalawang isyu ng pahayagan, at pagkatapos ay ipamahagi ito sa lahat. Salamat, Presidente Jing. Ang trabaho ay puno na ng sigasig, at si Jingzi ay hindi maramo, kaya ang lahat ay mas naudyukan.
Lumabas kaagad si Jingzi pagkatapos magkwento sa opisina ng pahayagan. Kasi may naghihintay pa sa kanya sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Zhou Xining na nakasquat sa bakuran at naglalaban ng damit na nakatalikod sa kanya. Nakasuot siya ng payak na damit pambahay, ang mahaba niyang buhok ay nakatali ng pink na laso at maayos na nakapulupot sa kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang kahinahunan at kabutihan. Zinner. Isinara ni Jingzi ang pinto at mahinang tumawag. Nang marinig ni Zhou Xining ang kanyang boses, agad siyang lumingon na may kagalakan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumayo siya at hinawi ang nakakalat na itim na buhok gamit ang likod ng tumutulong niyang mga kamay. Pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, bakit ang aga-aga ni Zier? Tapos ka na bang pumunta sa court? Hindi ka ba pumunta sa opisina ng pahayagan para magbasa? Dahil kasalukuyang nasa opisyal na posisyon si Jingzi, kung tatakbo siya pauwi kapag wala siyang gagawin, magkakaroon ng masamang epekto kung kumalat ang balita. Ngayon si Zhou Xining ay hindi lamang pangalawang kapatid na babae ni Jingzi, ngunit mayroon din siyang bagong pagkakakilanlan, at siya ay lubos na nasisiyahan. While she enjoys this feeling very much, syempre kailangan niya itong alagaan. Pumunta ako sa opisina ng pahayagan. Noong naisip ko na nasa bahay ang aking Zinner, ayoko munang manatili sa labas kahit sandali, kaya nagmadali akong bumalik. Ang bibig ni Jingzi ay palaging matamis, at silang dalawa ay nasira ang pinakamahalagang relasyon. Pagkatapos ng relasyon, mas pinuri niya si Zhou Xining ng walang prinsipyo. Si Zhou Xining ay lubhang kapakipakinabang. Ikaw lang ang may matamis na bibig. Talaga. I don't think it is sweet. Nagkamali siguro si Zinner. Bakit hindi mo subukan ulit kung matamis? Habang sinasabi niya ito, naglakad siya papunta rito na bahagyang nakapout ang bibig. Ang magandang mukha ni Zhou Xining ay agad na namula, umiling siya ng may ngiti, at kalahating nahihiya at kalahating galit na sinabi, ikaw, sikat ng araw, wala kang magagawang tama. Kabanata 425 hindi pa rin kumbinsido. Unang update. Sa araw. Ano ang mali sa araw? Mas maganda sa araw. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, bigla siyang natauhan at mabilis na tumingin sa paligid ng bakuran, ngunit wala siyang nakitang bakas ng mabangong damo, kaya't sinabi niyang curious, Zen, hoy, nasaan ang babaeng iyon na si Xiangzi? Wala siyang pakialam na makipagbiruan kay Zhou Xining, ngunit kung silang dalawa lang. Kung may malaking bumbilya na naroroon, iyon ay masyadong kapanapanabik, hindi ba? Nadama ni Jingzi na siya ay napaka-tradisyonal pa rin, at sapat na ang pagpapasigla. Hindi niya kayang tiisin ang ganoong uri ng pagpapasigla. Ikaw. Ngumiti si Zhou Xining at umiling, tinanong ko si Xiangzi na bumalik. Hindi mo mapigil ang magsalita kapag nagsasalita ka. Buti na lang, wala siya rito. Nakakahiya kaya kung siya. Naging mas matapang si Jingzi nang marinig niyang wala si Xiangzi. Anong kinatatakutan mo? Tutal nagsasabi naman ako ng totoo. Habang sinasabi niya ito, lalapit na sana siya at yayakapin si Zhou Xining, ngunit umatras ito at umiwas sa kanya. Pagkatapos ay itinaas ni Zhou Xining ang kanyang basang mga kamay na may mga patak ng tubig na tumutulo at nakangiting sinabi, Zier, masyadong basa ang aking mga kamay. Tingnan mo kung gaano karaming tubig ang naroon. Tumawa si Jingzi, tama. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi naintindihan ni Zhou Xining noong una, ngunit nang makilala niya ang malisyosong mga mata ni Jingzi, agad na namula ang kanyang mukha, na parabang maluha-luha siya. Ikaw. Matapos itong pigilan ng matagal, sa wakas ay naglabas siya ng dalawang salita. Masama. Hoy, gusto ba ni Zinner na maging mas masama ako? Pagkasabi niya nun, humakbang siya at inabot ang kamay niya para hawakan. Dahil pumasok na ito sa huling bahagi ng taglagas, unti-unting lumalamig ang panahon. Ang tubig na kinuha mula sa balon ay malamig sa yelo, at ang maliit na kamay ni Zhou Xining ay nababad dito ng napakatagal. Nang hawakan ito ni Jingzi, lumabas ang malamig na pakiramdam. Zinner, hindi ba malamig? Yumakap si Zhou Xining sa mga braso ni Jingzi, umiling na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha, at mahinang sinabi, hindi malamig. Hindi pa malamig. Kung hindi ka masama, masama din ang pakiramdam ko. Panunuyang sabi ni Jingzi, at pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay sa kanyang palad, ngunit naramdaman niyang napakabagal nito, kaya't muli niyang ibinaon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Bagamat tumanggi si Zhou Xining, paano siya magiging kasing lakas ni Jingzi? Sa huli, wala siyang choice kundi pasukin siya. Naramdaman ang mainit na temperatura ng katawan at tibok ng puso na nagmumula sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Zhou Xining ay nanliit sa mga buwangga suklay, Zier, napakasaya na mayroon ka. Hindi nasisiyahang sinabi ni Jingzi, alam mong magaling ako, hindi ka pa rin makikinig sa akin. Gusto kong magpahinga ka ng mabuti sa bahay, at bakit mo gustong maglaba ng iyong damit? Pagkatapos na sinasabi iyon, lumingon si Jingzi sa palanggana, ngunit biglang umiwas si Zhou Xining. Umalis siya sa pagkakayakap at tumayo sa harapan niya. Walang lalaban. Hindi niya ito hinayaang makita ito. Lalo nitong pinukaw ang curiosity ni Jingzi, kaya binuhat niya ito sa baywang para hindi na niya ito maharangan at ibinaba ang ulo para tumingin. Nakita ko na ang inilagay sa palanggana ay hindi damit, kundi isang bedsheet, at ito ay ang bedsheet mula sa kwarto ni Jingzi kagabi.
Hoy, para saan ang paghuhugas mo dito? Curious na sabi ni Jingzi, kahapon bago umalis si Mother Wu, binigyan niya lang ako ng bagong pares. Hindi ito madumi. Walang sinabi si Zhou Xining. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata lumingon siya sa isang tabi at hindi nang ahas na tumingin kay Jingzi. Kapag may nangyaring mali, dapat may halimaw. Si Jingzi, na naramdamang may mali, ay tumingin ng malapitan at nalaman na bagamat malinis ang mga plain sheet, may malabong pink na marka sa gitna na hindi pa nalilinis. Ito ay. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jingzi at gulat na sinabi niya, ikalawang kapatid na babae, hindi ito maaaring. Huwag mong sabihin. Mabilis na tinakpan ni Zhou Xining ang bibig ni Jingzi ng kanyang maliliit na kamay, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha, huwag mong sabihin. Alam na niya kung ano ang nahulaan ni Jingzi at hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. Inalis ni Jingzi ang kanyang kamay, tumawa at sinabing, Zinner, ano ang dapat ikahiya sa ating dalawa? Hindi na kailangang mahiya sa ganitong uri ng bagay. Matapos marinig ito, nakaramdam ng init si Zhou Xining sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin nabawasan ang mahiyaing ekspresyon sa kanyang mukha, namumula pa rin siya, at ipinupunasan niya ang kanyang mga labi na parang isang mapanghusgang babae nang hindi nagsasalita. Ang luohong ay hindi isang walang pusong bagay. Ito ay nagiging spring putik upang protektahan ang mga bulaklak. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig at sinabing, tingnan mo, napakagandang bagay, nahihiya ka pa rin. Sinulyapan ni Zhou Xining si Jingzi, bagamat nahihiya pa rin siya, ngunit punong-puno ng saya, ang aking Zier ay talagang may talento. Pagkaraan ng ilang sandali na panunukso kay Zhou Xining, sinabi ni Jingzi na nagtataka, Zinner, hindi ba dapat putulin at iimbak ang mga nahulog na pulang bulaklak na ito bilang mga souvenir? Bakit mo lang nilaban? Ano ang silbi nito, napakarumi? Hindi nasisiyahang sinabi ni Zhou Xining, biglang naging matalim ang kanyang mga mata, tumaas ang kanyang kilay, at malamig na sinabi, halika, sabihin mo sa akin, sino ang nagsabi sa iyo na dapat putulin ang pulang buhok na ito? Higit sa isang tao ang nagsabi sa iyo, kung hindi, paano ka nakakasigurado? Sa sinabi nito, bumabas si Zhou Xining mula sa mga bisig ni Jingzi, habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, puno ng momentum. Agad na natigilan si Jingzi, damn it, nakakapinsala sa mga tao ang mga nobelang may kapansanan sa pag-iisip. Siyempre, hindi pa niya naranasan ang ganoong bagay. Bagamat minsan niyang naisip na ang ganitong uri ng bagay ay sulit na kolektahin, hindi niya maiwasan. Marami na siyang nabasang nobela na may ganitong plot, kaya naniwala siyang totoo ito at maayos na sinabi. Nang tanungin siya ni Zhou Xining, natarante siya. Well, saglit na nag-isip si Jingzi at nakangiting sinabi, syempre random guess lang. Kung tutusin, ayokong mapagod si Zinner sa paghuhugas ng mga gamit. Ha, ba? Patuloy na kinurot ni Zhou Xining ang kanyang baywang, ay treto mo ako bilang pangatlong tao. Nasaan ang bata? Sino ang maniniwala? Kung hindi mo sasabihin sa akin ng maayos, gagawin ko. Nako, kung hindi kayo mag-aaway ng 3 araw, pupunta ako sa bahay at aalisin ko ang mga tiles. Oras na para itatag ang iyong autoridad, kung hindi, hindi mo magagawang itaas ang iyong ulo sa hinaharap. Kaya, muling binuhat ni Jingzi si Zhou Xining at sinabing may masamang ngiti, ano ang ginagawa mo? Nakikita ko na lalo kang lumalakas, tama. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung sino ang dapat makinig sa kung sino sa ating pamilya. Habang sinasabi niya iyon, niyakap niya si Zhou Xining at humakbang patungo sa bahay. Humingi ng awa si Zhou Xining. Ah, hawakan mo. Tahan mo. Ano ba yang hawak mo? Hindi ka ba napakalakas ngayon? Gusto mo pa akong tanungin, di ba? Ha, magtanong ka. Oh, matigas ang bibig mo. Tapos gagawin ko. Oo, hindi ko, pipigilan. Kumbinsido ka ba? Hindi kumbinsido. Napabuntong hininga rin si Zhou Xining. Kung hindi mo pa rin tinatanggap, bumalik ka. Kabanata 426 na dapat umuwi sa gabi, pangalawang update. Makalipas ang mahabang panahon, naghiwalay ang mga labi. Pareho silang humihingal, at ang mga coat na ibinato nila ay nakakalat pa rin sa lupa. Kahit malamig ang panahon at kakaunti lang ang suot ko, hindi naman ako nagmumukhang giniginaw. Sa halip, pawis na pawis ako. Kumbinsido ka ba? Kumbinsido, kumbinsido. Nakahiga si Zhou Xining sa kanyang tiyan, ayaw gumalaw. Sa orihinal, pagkatapos ng nangyari kagabi, naramdaman ni Zhou Xining na sobrang nahihiya pa rin siya kapag kaharap si Jingzi, ngunit pagkatapos nitong ma-provoke ng ganito, biglang nawala ang pagkamahiyain na iyon. Tama ang sinabi ni Jingzi. Hindi lang siya nag-iisip, kundi pati na rin. Dahil nakahiga siya kay Jingzi, kitang-kita niya ang mga pagbabagong nagmumula sa katawan ni Jingzi. Pinahihit niya ang kanyang katawan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, na may mga mata na puno ng kagandahan, Zir. Bakit? Tumigil ka. Nang makita si Jingzi na nakatitig sa kanya ng mapaglarong tingin, mabilis na ibinaba ni Zhou Xining ang kanyang ulo. Kahit siya ay medyo nagulat, kailan siya naging matapang. Tila ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili, sa tingin ko lang. Ikaw ay, ganito na, paano ka titigil? Nang makita ang naguguluhan na mukha ni Zhou Xining, niyakap siya ni Jingzi ng mahigpit sa kanyang mga bisig, ngumiti siya at sinabing, kahit na ang aking Zinner ay napakaganda,
gusto kong makipagtalik sa iyo buong araw pagkatapos na makita ito, ngunit hindi ko magawa. Lalo na't nawala ang iyong pagkabirhen kagabi, paano mo ito magagawang muli sa lalong madaling panahon? Sino ang naisip ko sa iyo ngayon at kung ano ang kailangan mong magpahinga sa bahay? Magiging masuwayin ka at babangon para magtrabaho ng palihim. Habang nagsasalita siya, naisip ni Jingzi ang hitsura ni Zhou Xining habang naglalakad siya at nagsasalita sa bakuran, at biglang naramdaman na may mali, at sinabing nagtataka, Ziner. Parang walang kakaiba sa katawan mo. Wala ka bang nararamdamang sakit? Sa lohikal na pagsasalita, kahit na si Zhou Xining ay walang sakit at hindi makalakad, kahit papaano ang kanyang posture sa paglalakad ay hindi natural, ngunit ito ay hindi mahalaga sa kanya. Nasasalamin sa katawan. Nang marinig ni Zhou Xining ang kanyang tanong, medyo na-curious din si Zhou Xining, nang sabihin ito ni Zier, naisip ko na simula nang umalis ka ngayon, may kakaiba akong nararamdaman sa katawan ko, at gusto kong tanungin ka tungkol dito. Kakahiwalay ko lang sa iyo kagabi. Minsan, nakakaramdam ako ng matinding sakit sa ibaba, parang masisira na. Lalo na sa umaga, parang bigla akong humiga, parang hindi ako makaalis sa kama. At mas bumuti ang pakiramdam ko hindi lang iyon, puno ng lakas ang buong katawan ko. Nang sabihin niya ito, napagtanto ni Jingzi na may ilang banayad na pagbabago ang nangyari sa kanyang kaharian. Damang-dama niya ang enerhiya sa kanyang katawan noon, ngunit ngayon ay tila hindi niya ito nararamdaman. Ha! Hindi mo sana nagawa ito ng isang beses at nawala ang lahat ng iyong mga kasanayan sa martial arts at ipinasa ito kay Zhou Xining, tama ba? Nang makitang nakasimangot si Jingzi, medyo nag-aalalang sinabi ni Zhou Xining, anong problema, Zier? Hindi mo nararamdaman ang katulad ko. Umiling si Jingzi, ayaw niyang itago ang nararamdaman ni Zhou Xining, kaya sinabi niya sa kanya ang lahat ng nararamdaman niya. Matapos marinig ito ni Zhou Xining, natulala siya sa mismong lugar, at pagkatapos ay kumikinang ang kanyang mga mata, na parang anumang oras ay maiyak siya. Sisihin mo ako, nasaktan si Zier. Kung si Jingzi ay nawala ang kanyang martial arts skills dahil sa kanyang sariling kasalanan, sana si Xining ay makonsensya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang makita ito ni Jingzi, mabilis siyang ngumiti at hinawakan ang ulo nito at sinabing, Ziner, huwag kang masyadong mag-isip. Nanghuhula lang ako. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. At narinig ko mula sa may-ari ng hardin. Na pagkatapos uminom ng jujube pills, mukhang magkakaroon lang ng epekto ang pakikipagtalik sa isang babaeng marunong martial arts. Pero sabi mo hindi mo maramdaman ang enerhiya sa iyong katawan. Ako, bumangon at subukan. Kung pag-uusapan, naging monghe si Jingzi sa kalagitnaan at walang ideya tungkol sa larangan ng martial arts. Ang sistema ay hindi masyadong malinaw, at walang sekta o master na magtuturo sa iyo. Ang pagpapabuti ng iyong kaharian ay ganap na nakasalalay sa pag-ibig, at walang sinuman ang maaaring magsalita tungkol dito. Hindi niya talaga alam kung anong klaseng pagbabago ang nangyari sa katawan niya. Well, subukan mo. Si Zhou Xining ay nagmamadaling tumayo mula sa kanya at tumingin sa kanya ng may pag-asa. Bumangon si Jingzi sa kama at pumunta sa bakuran para maranasan ito. Hindi niya talaga maramdaman ang mga pagbabago sa chi sa kanyang katawan, na para bang bumalik siya sa kanyang estado bago uminom ng jujube pills. Tila nakaramdam ng panghihina sa kanyang puso, at sinipa niya ang malaking bloke ng kahoy sa kanyang paanan sa pagkabigo. Sumunod, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Ang malalaking halijing kahoy na may makapal na baywang ay agad na lumipad palabas na parang mga bula, at nalaglag sa sandaling paghiwalayin sila na parang papel. Ito. Medyo nagulat si Jingzi. Tinakpan din ni Zhou Xining na katabi niya ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang tumingin kay Jingzi. Malinaw na hindi ko maramdaman ang pagbabago sa paggalaw ng chi, ngunit bakit mas malakas ang puwersa mula sa isang magaan na sipa kaysa dati? Nang hindi nag-iisip, naglagay siya ng kaunting puwersa sa kanyang mga paa, at pagkatapos ay bahagyang lumutang ang kanyang katawan, at ilang sandali pa ay bumagsak sa lupa. Natigilan si Jingzi. Mukhang hindi siya nawala sa kanyang martial arts, ngunit malinaw na tila nakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay, at siya ay napakahusay pa rin. Napansin din ni Zhou Xining ang isang bagay, lumapit siya at sinabing nagtataka, Zier, hindi pa ba ito may martial arts? Napakamot ng ulo si Jingzi, well, mukhang mas maganda na ito kaysa dati, pero hindi ko talaga maramdaman ang chi sa katawan ko. Kakaiba talaga. Kailangan mong maghanap ng mapagtatanong. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Zhou Xining, huwag mag-aksaya ng oras, pumunta ka na. Nang makitang tulala si Jingzi, muling sinabi ni Zhou Xining, bilisan mo. Pumunta sa Waxian Garden at tanungin si Wang Yingqiu kung ano ang nangyayari. Hindi gumalaw si Jingzi, at hindi nagbago ang kanyang mga mata, dahil hindi siya naglakas loob na gumalaw. Gaya ng kasabihan, natututo ang isang tao mula sa bawat karanasan, hindi pa banggitin na si Zhou Xining ay naging babae pa lang niya, at hindi mababago ang pagiging seloso ng isang babae. Kahit na sabihin niya lang na wala siyang pakialam na magkaroon ng ibang babae. Ngunit sino ang makakasiguro na hindi siya sinusubok ngayon? Kaya umiling siya at sinabing, hindi, wala akong pupuntahan ngayon. Nananatili lang ako sa bahay kasama ang aking Ziner. Tiningnan ng mabuti ni Zhou Xining si Jingzi at biglang tumawa. Tingnan mo, tinakot kita.
Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Paanong posible iyon? Hiniling ko talaga na pumunta ka. Talaga. Medyo may kahinahinalang sabi ni Jingzi, ngunit mukhang hindi nagsisinungaling si Zhou Xining. Siyempre naman. Matamis na ngumiti si Zhou Xining, hindi ako ganoon kakuripot pagdating sa malalaking bagay. Sa aking palagay, ang iyong martial arts ay napakahalaga, at hindi kita gaanong matutulungan, kaya't makahanap lang ako ng ibang tao na tutulong. Paano niya siya pipigilan? Nang makitang nag-aalangan pa rin si Jingzi, hinayla siya ni Zhou Xining papasok sa silid ng walang sabi-sabi, pinulot ang coat sa sahig at inilagay sa upuan, pagkatapos ay nakakita ng mga bagong damit mula sa kabinet at isinuot kay Jingzi, at sinabing may mga salita pa rin dito. Maaari kang pumunta, ngunit kailangan mong umuwi sa gabi. Kabanata 427 sa Sanduan kita sa loob ng 3 araw, unang update. Napakalinaw ng ugali ni Zhou Xining. Maaari mong hanapin siya, ngunit tandaan na hiniling ko sa iyo na pumunta, at ipaalam sa kanya na kahit paano ka lumabas upang maglaro, babalik ka pa rin sa aking lugar sa gabi. At saka, makukuha ka nila dahil sa charity ko. Perpektong lady style. Hinangaan siya ni Jingzi sa kanyang puso. Siya ay karapat-dapat na maging isang Zoshiren na maaaring magkaroon ng katayuan sa opisyal. Nagsalita siya ng ilang salita ngunit nagsiwalat ng mga sikreto sa lahat ng dako. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, Zinner, sa katunayan, hindi ako nagmamadali sa sandaling ito. Umuwi ako ng napakaaga ngayon para lang makausap ka pa. Baka pumunta ako sa may-ari ng hardin at magtanong tungkol dito mamaya. Nang makita si Jingzi, prangka ang kanyang mukha, at mukhang hindi niya ito sinusuyo. Ang puso ni Zhou Xining ay napuno ng tamis, at ang kanyang katawan at isipan. Nakaramdam muli ng pangangati. Ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang labi, umiling at sinabi, Zir, gusto rin kitang makausap, ngunit magagawa natin ito sa gabi. Pagkatapos ay tinulak niya palabas si Jingzi, na nakadamit, at sinabi habang tinutulak siya, ayaw mo rin. Kung maghintay ka pa ng kaunti, magdidilim na at hindi ka makakaalis. Tumingin si Jingzi sa labas at nakitang maliwanag ang langit at maliwanag na sumisikat ang araw. Saan kaya ito at magiging madilim? Ngunit nang makitang nakapagdesisyon na si Zhou Xining, sinabi niya, okay, pagkatapos ay pupunta ako doon, Zinner. Oo. Napasandal si Zhou Xining sa pinto at mahinang sinabi. Naglakad ng ilang hakbang si Jingzi sa labas, biglang huminto, at tumalikod at sinabing, malapit na ang hapunan, bakit hindi ka pumunta doon pagkatapos ng hapunan? Doon tayo kumain. Tanghali kakain dyan, umuwi ka na para kumain sa gabi, di ba naiisip ng mga tao na mademo ako? Matapos isara ni Jingzi ang pinto at umalis, bumalik si Zhou Xining sa kama at nahiga ng mahina. Medyo namula ang mukha niya at medyo nanigas ang mga paa niya. Kahit papaano, mula noon, pagkatapos kagabi, ang kaligtasan sa sakit ni Zhou Xining kay Jingzi ay bumaba ng pababa. Ang kaunting galaw niya ay nakakaramdam siya ng pangangati ng katawan at pag-iisip. Malayo ito sa kanyang reserbado at malamig na estilo sa loob ng maraming taon, at maging siya mismo ang ilan sa kanila ay hindi masyadong naniniwala na ito ang kanilang tunay na sarili. Pero aaliwin niya ang sarili, sino ang nagpaalam sa kanya na maging Zir? Bagamat iniisip niya ito at alam niyang iniisip ito ni Jingzi, nagngangalit siya at nagpigil dahil sa martial arts na kasasabi lang ni Jingzi. Tila wala siyang iniisip hanggang sa tuluyang neresolba ang usapin. Hilingin kay Jingzi na mahanap agad si Wang Yingqiu, mayroon siyang makasariling motibo. Dahil kapag nalutas ni Wang Yingqiu ang problema, hindi na siya masyadong mahihirapan kapag bumalik si Jingzi sa gabi. Sa pag-iisip nito, humigpit ang mga binti ni Zhou Xining. Jing! Dumating muli si Zi sa gate ng Waxian Garden, nakaramdam ng matinding emosyon. Nung pumunta siya dito dati, medyo palihim at guilty ang pakiramdam niya lalo na't sinundan siya ni Xiang Ji, halos may anino siya. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga hadlang na ito ay nawala, kaya si Jingzi ay pumasok sa Waxian Garden sa malaking paraan, at natigilan sa pagpasok niya sa pinto. Worry, bakit nandito itong sun sculpture? Sa tapat niya, si Yu Haixing, na mukhang kapatid ng baboy, ay kinagat ng 2 beses ang kanyang bibig at hinayla ang sugat, na nagpapakita ng medyo masakit na ekspresyon. Damn it, kahapon tinawag mo akong Mr. Yu sa bahay. Ngayon tinatawag mo akong charlatan kapag lumabas ka ng bahay. At, anong uri ng sun sculpture ito? Parang hindi maganda. President Jing, mangyaring maging magalang. Magalang. 2 hakbang pasulong si Jingzi. Sa sobrang takot ni Yu Haixing ay mabilis siyang umatras at sinabing may pag-iingat sa mukha, ikaw. Wala kang magagawa. Sabi ko sa iyo, hindi kita pinagalitan, at hindi ko binubuli ang pinsan ko. Hindi man lang ako nagkusa na kausapin ka. Hindi ka makakatama ng kahit sino. Si Yu Haixing ay naanino. Isa pa, namamaga pa ang mukha niya. Ayaw niyang mapahiya ang sarili niya kapag lumabas siya, lalo na nang dumating siya sa tabi ni Wang Yingqiu. Sayang naman at nakatanggap lang siya ng sulat mula kay Fei Ge at kailangan niyang sumama. Ang pagkikita kay Jingzi ay masasabi lamang na malas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jingzi, nakatingin sa kanya nang hindi talaga kumikilos. Wala itong kinalaman sa iyo.
Nandito ako para makita ang aking nakatatandang kapatid na babae. Ang pinag-uusapan ko ay tungkol sa mga gawain ng ating sekta. Mas mabuting huwag kang makialam hindi ka rin maaaring makisali. Bagamat ikaw ay isang opisyal na personal na hinirang ng kanyang kamahalan, kailangan mong malaman na ang ating Waxian Pavilion ay isa sa 4 na pangunahing sekta, kahit ang kanyang kamahalan sa Waxian ay hindi makikipag-ugnayan sa ating kamahalan. Pabayaan mo. Utut. Diretso ang bulyo ni Jingzie, hindi ba't pareho ang sekta ng iyong nakatatandang kapatid? Aking alagad. Sino ang kasama mo? Ang iyong alagad. Sa wakas ay hindi napigilan ni Yu Haixing na magmura. Pagdating niya sa Jingzhou, binubuli siya ni Jingzi. Nadama ni Yu Haixing na siya ay naging isang mahirap na tiyuhin na hindi mahal ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at walang pakialam sa kanya. Ang tanging psikolohikal na kalamangan kay Jingzi ay ang Waxian Yuan. Sa huli, dumating muli si Jingzi. Rob, paano mo ito matitiis? Hindi rin nagalit si Jingzi. Tumawa siya ng, haha, at sinabing, syempre disipulo ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, nang maglakad siya papunta sa hagdan, si Wang Yingqiu ay tila may lihim na pag-unawa sa kanya at bumaba ng ilang hakbang nang napaka-cooperatively. Nang dumating si Jingzi sa hagdan at isang hakbang na lang ang layo sa kanya, bahagyang napatigilid ang kanyang katawan, sa tamang oras. Niyakap siya ni Jingzi. Napatulala si Yu Haixing. Nakita mo ba iyon? Ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay aking asawa, at ako ang iyong manugang ng Waxian Pavilion. Sa tingin mo ba ako ay taga Waxian Pavilion? Ikaw. Hindi nagkaimik si Yu Haixing sa pagsusuring ito. Sa huli, kinailangan kong igiit ang aking mga ngipin at muling tumingin kay Wang Yingqiu. Nawala na ang dati niyang sigla at paghanga, at medyo naging mabangis siya at tila gustong maghiganti. Senior sister, naparito lang ako para ipaalam sa iyo na aalis tayo papuntang Jinxi sa loob ng 3 araw. Ito ang utos ng master. Hindi kaya si senior sister ay sumuwi dahil sa isang outsider. Pinaalis ni Yu Haixing ang master, na tila nagbabanta. Si Wang Yingqiu ay hindi nagpakita ng takot. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi, na parang may pagkukunwari na nagsasabi, hiniling ako ng aking amo na umalis papuntang Jinxi sa loob ng 3 araw. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Go, syempre kailangan kong pumunta. Makinig ganoon din ang sinabi ni Jingzi, at nakahinga ng maluwag si Yu Haixing, at sinabi sa kanyang puso, haha, basta pumunta ka sa Jinxi sa pagkakataong ito at gusto mong bumalik sa Jingzhou at Waxian Yuan, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan mo. Oras na para hilingin sa pinuno ng sekta na i-pressure ang iyong amo. Ano gagawin mo? Gusto mo bang makipagtalik sa mga magagandang lalaki? Haha, susumbrero ko siya pagdating ng panahon. Sa pag-iisip nito, humajijak si Yu Haixing. Nang makita si Yu Haixing na parang tanga, itinaas ni Jingzi ang kanyang paa at sinipa siya. Aray! Ang katawan ni Yu Haixing ay natatakpan ng mga sugat, na masakit kahit hindi niya ito hinawakan. Higit pa rito, hindi lang sila hinawakan ni Jingzi, sinapak pa niya sila ng malakas. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ngumisi si Jingzi, hindi gumagana ang tenga mo at bulag ang mata mo. Hindi mo ba nakitang sinipa kita? Umalis ka na dito kapag tapos ka na. Anong ginagawa mo dito? Naniniwala ka bang bibigyan kita ng panibagong sipa? Ikaw. Ang salitang, maglakas loob, ay hindi binibigkas, dahil pakiramdam ni Yu Haixing na siya ay talagang matapang. Senior sister, susunduan kita sa loob ng 3 araw. Pagkatapos sabihin iyon, tumakas si Yu Haixing. Kabanata 428 higit sa 3 antas, pangalawang update. Ang Jingzhou ay hindi ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan, at hindi niya matatalo si Jingzi dito anuman ang mangyari. Alam na alam ito ni Yu Haixing, kaya tumigil na siya sa pag-aalala tungkol dito. Kahit gaano kakagaling sa Jingzhou, hindi ka makakapunta sa Jinxi. Pagdating natin sa Jinxi, sasabihin ko sa babaeng gusto mo. Hindi alam ni Jingzi na napakalaswa ng kanyang mga iniisip, kung hindi, tiyak na hihilahin ko siya upang ipahayag ang aking pakikiramay sa kanya. Nang siya ay umalis, si Wang Yingqiu ay hindi umalis sa mga bisig ni Jingzi, ngunit mas lumapit sa kanya, mahinang sinabi, aalis ako sa loob ng 3 araw. Noong una ay inakala niya na si Jingzi ay magkakaroon ng maraming problema pagkatapos mahuli ni Zhou Xining kahapon. Hindi siya magpapakita ng mahabang panahon, kaya't nasisiyahan si Wang Yingqiu na makita siya ngayon. Nangako si Jingzi kay Wang Yingqiu na pupunta sa Jinxi noon, ngunit habang papalapit na ang pag-alis at lalong nagiging abala si Jingzi, wala siyang masyadong ilusyon tungkol dito at medyo nadismaya. Palagi kong nararamdaman na ang paglalakbay na ito sa Jinxi ay hindi magiging sobrang simple. Lalo na nang makita niya ang mga mata ni Yu Haixing na puno ng pagnanasa, natakot siya na napakahirap bumalik pagkatapos umalis. Na parang nararamdaman ang kanyang nalulumbay na kalooban, hinawakan ni Jingzi ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, pupunta ako rito. Sinasabi ko lang sa iyo na hiniling ko sa iyong kamahalan na umalis papuntang Jinxi sa loob ng 3 araw. Talaga. Pagkaraang marinig ito, lumabas si Wang Yingqiu mula sa mga bisig ni Jingzi na may bakas ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Matapos makakuha ng positibong tugon mula kay Jingzi, umiyak siya sa tuwa.
Tinapik siya ni Jingzi, binuhat, at sinabing, pumunta tayo sa bahay para mag-usap. Tapos umakyat na siya. Bumalik sa itaas, ang mood ni Wang Yingqiu ay bumuti ng husto. Medyo na-curious siya at sinabing, kakapunta mo lang sa court at nagtago rito. Hindi alam ng pangalawang kapatid mo, di ba? Ngumiti si Jingzi at umiling, alam ko, hindi ko na siya pangalawang kapatid na babae ngayon, kundi may Ziner. Si Ziner ang humiling sa akin. Halika. Hindi ko ini-expect na ganito kabilas, pero nangyari nga. Sa pagsasalita, kailangan kong pasalamatan ang may-ari ng hardin para sa kanyang tulong. Kaya sinabi niya kay Zhou Xining ang nangyari. Matapos marinig ito, ngumiti din si Wang Yingqiu ng medyo nakakaloko, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at nagtanong siya ng may pagtataka, mas nakakapanabok bang makasama ang iyong pangalawang kapatid na babae? Hehe. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay, sa totoo lang, kasama ang kapatid na may-ari ng hardin. Napaka-excited, gusto mo bang subukan? Namula si Wang Yingqiu at dinuraan siya. Nang muli siyang magsasalita, bigla siyang tumigil, hoy, nasaan ang iyong panloob na lakas? Namalayan lang ito ni Wang Yingqiu. Nawala ang kultibasyon ni Jingzi at kamukhang kamukha niya ang isang ordinaryong tao. Nang marinig ito, seryosong sinabi ni Jingzi, Guro, pumunta ako rito para tanungin ka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga pagbabago sa kanyang katawan pagkatapos makipagtalik kay Zhou Xining. Lalong namangha si Wang Yingqiu matapos itong marinig. Ibig mong sabihin, hindi mo maramdaman ang paggalaw ng Qi, ngunit ang iyong martial arts ay nandoon pa rin at nag-improve. Tumango si Jingzi. Narinig na ba ng may-ari ng hardin ang sitwasyong ito dati? Nag-isip sandali si Wang Yingqiu, pagkatapos ay umiling. Sinabi ko na sa iyo noon na bukod sa sobrang mataas kaysa sa kalaban at sadyang itinatago ang kanyang Qi, hindi ito halata kung hindi. Masyadong espesyal ang sitwasyon mo. Bukod dito, hindi pa rin naniniwala si Wang Yingqiu at sinabing, paano kung subukan natin ito sa likod bahay? Okay. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, lumakad siya at binuksan ang bintana, pagkatapos ay binuhat si Wang Yingqiu at tumalon pababa. Sa sandaling tumalon siya pababa ng gusali, naramdaman na ni Jingzi ang malaking pagkakaiba. Bagamat may hawak siyang tao, magaan ang kanyang katawan at kaya niyang manatili sa ere hanggat gusto niya. Pagkalapag, bago siya makapagsalita, sinabi ni Wang Yingqiu, ang iyong Qinggang. Parang hindi nakasinggan ni Yan Chudan. Ha! Hindi ko masabi ang mga detalye. Kung tutusin, ang aking Qinggang ay kaya na ring maglakad ng kasing bilis ng paglipad sa unang antas. Hindi pa sila nakakalusot, ngunit ramdam ko na sila ay kasing ni Yan Chuduan at hindi kasing comfortable mo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, kumawala si Wang Yingqiu sa mga braso ni Jingzi at umatras ng ilang hakbang, kung gayon, subukan nating muli ang ating martial arts. Habang nagsasalita siya, sumugod siya kay Jingzi. Sumunod, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Ang mga galaw ni Wang Yingqiu ay orihinal na napakabilis, ngunit ngayon ay lumitaw ang mga ito sa mga mata ni Jingzi na parang slow motion. Ilang beses na lang niyang ginalaw ng bahagya ang katawan at iniwasan silang lahat. Walang duda na may papel si Qinggang. Na-miss ni Wang Yingqiu ang ilang hit, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan ano ang mas masaya kaysa sa kanyang sariling lalaki na nagiging mas malakas. Si Wang Yingqiu, na ilang beses pang binugbog ngunit naiwasan ni Jingzi, ay hinihingal na. Huminto siya at sinabing, subukan mong saktan ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang idagdag, huwag gumamit ng Qinggang. Lumalabas na si Wang Yingqiu lang ang sinabi ko kay Jingzi na ang light kung fu ay mas mahirap kaysa martial arts, at ngayon ay malinaw na itong ipinakita. Gaano man kalakas ang kalaban mo sa martial arts, kung hindi kasing husay ng iyong kung fu ang ganya, karamihan sa mga galaw niya ay mawawala ng silbi at madali siyang maiiwasan. Okay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Jingzi mula sa pag-urong para umabant at sumalakay. Kung walang basbas ni Qinggang, mas mabagal ang mga galaw ni Jingzi. Sinusubukan lang siya ni Wang Yingqiu, kaya hindi siya nagtago at lumapit. Maikli lang ang paghaharap, ngunit ilang hakbang ang naipasa. Nang huminto si Jingzi, bamuka ang bibig ni Wang Yingqiu. May-ari ng hardin, kamusta? Ikaw, nakalusot na naman. Pinunasan ni Wang Yingqiu ang pawis sa kanyang ulo at sinabing may pagtataka. Breakthrough. Umabot sa ikatlong antas. Si Jingzi ay parehong nakikiusyoso. Umiling si Wang Yingqiu at sinabing may mapait na ngiti, natatakot akong higit pa ito sa ikatlong antas. Higit pa sa ikatlong antas. Sa oras na ito, maging si Jingzi mismo ay nalilito. Ilang araw na ang nakalipas, siya at si Wang Yingqiu ay parehong nakalusot. Naabot ni Wang Yingqiu ang ika-4 na antas ng rurok, at siya ay nasa ika-2 antas ng rurok. Kahit na siya ay nakalusot, ito ay magiging ika-3 antas lamang. Ngunit sinabi ni Wang Yingqiu na ito ay higit pa sa ika-3 antas. Hayaan. Sige, mayroon bang isang cross-realm breakthrough? Matapos marinig ang kanyang iniisip, sinabi ni Wang Yingqiu, mayroong mga cross-border breakthroughs. Sa pangkalahatan, ito ay mula sa rurok ng timbang na ito hanggang sa simula ng susunod na timbang. Gayunpaman, ang mga ganitong halimbawa ay bihira at nangangailangan lamang ng maraming tonics bilang pundasyon.
Sinulyapan niya si Jingzi at sinabing dahil nasa ika-4 na antas na ako ngayon, at nasa peak level ka lang ng na dalawang antas sa likod ko, kaya hindi banta sa akin ang pag-atake mo. Wala sa kanila ang tama. Ngunit noong inaway mo ako ngayon, hindi naging madali para sa akin na harapin ito, kaya kahit papaano ay kapantay mo ako. Matapos marinig ito, muling sinabi ni Jingzi. Nagulat at natuwa. Sa hindi inaasahan, wala akong naging pundasyon sa martial arts. Sa loob lang ng isang buwan, naging pang-4 na antas akong master, mas mahusay pa kaysa kay Hanhan. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman pinanggahasang isipin. Bukod dito, ang paraan ng pagsasanay ay napakakaiba na kahit na ang oras ng pagsasanay ay mahaba, ito ay napakakomportable pa rin. Kabanata 429 na nakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Ikatlong update. May-ari, sa tingin mo ba ito ang epekto ng pag-inom ng jujube pills? Tumango si Wang Yingqiu, siguro. Kung tutusin, nakita ko rin ang jujube pill na ito mula sa iyo. Hindi ko pa ito narinig. Pero hanggat gumanda ang martial arts mo, ito ang pinakamagandang resulta. Saglit na nag-isip si Jingzi at pagkatapos ay nagtanong, kung si Ziner ay hindi marunong martial arts, magiging katulad ba niya ako dati at biglang magkakaroon ng panloob na lakas pagkatapos gumawa ng labis? Sa tingin mo ba ay may maswerteng gaya mo? Inilibot ni Wang Yingqiu ang mga mata sa kanya at sinabing, napansin mo ba na ang epekto ng pag-inom ng jujube pill sa mga lalaki ay mas malaki kaysa sa mga babae, kaya imposibleng magkaroon siya ng panloob na lakas. Ngunit walang problema sa pagpapabuti ng kanyang pangangatawan. Nanghihinayang tumango si Jingzi. Sa oras na ito, muling sinabi ni Wang Yingqiu, ito na lang ay biglang naging invisible ang iyong kaharian, nakakaiba. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. May-ari, maaaring mas mataas ang aking kaharian kaysa sa iyo, kaya hindi mo ito nakikita. Lumabas ka. Muli siyang pinandilatan ni Wang Yingqiu, kahit hindi ko masabi, hindi mo mararamdaman si Qi sa sarili mo. At saka, kung talagang mas mataas ka sa akin, hindi sana kita napigilan ngayon lang. Nagbibiro lang ang may-ari ng garden. Kung maaari ka talagang maging mas malakas kaysa sa iyo sa ika-4 na antas mula sa ika-2 antas ng pick, iyon ay masyadong exaggerated. 2 beses tumawa si Jingzi at sinabing, ngunit mahirap sabihin kung ano ang kaharian. Napakaganda talaga. Hindi masama. May kaina-hinalang sinabi ni Wang Yingqiu, kung gayon, iisipin ng iba na hindi ka marunong martial arts at ibubuli ka. Hindi ba mas maganda ito? Parang nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Nagpapanggap na santo sa harap ng iba. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naramdaman ni Wang Yingqiu na ito ay naaayon sa karakter ni Jingzi. Hindi siya palaging nagpapanggap na mahina sa tuwing siya ay nagpapakita, at pagkatapos ay tinatrato niya ang mga taong mababa ang tingin sa kanya. May hamampas sa puwitan mo at pinadaloy ang ihi mo. Tila kahit ang Diyos ay tinutulungan siya. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, Guro, ang kalagayan ko ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Sa palagay mo ba mas magiging kapaki-pakinabang sa iyo kung magsasanay tayong muli? Tumango si Wang Yingqiu, at lumutang ang pulang ulap. Pisngi. Dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagsasanay sa martial arts. Siya. 2 araw na siyang hindi nagkita, at nang sabihin niya iyon, nagsimulang matuwa ang puso niya. Nang muli niyang puntahan si Jingzi, may patong ng ambon sa kanyang mga mata, na puno ng tubig. Ang Alpha at Alpha ay tumutugtog ng magkatugma, ang Luan at ang Phoenix ay umaawit ng magkatugma. Makalipas ang isang oras, kinuha ni Jingzi ang kanyang pantalon, pinulot ang mga damit sa lupa at isinuot kay Wang Yingqiu. Pagkatapos ay niyakap niya ito, lumipad papasok sa bahay, at humiga sa kama habang nakayakap ito sa kanya. Pagkatapos ng maikling idlip, sabay na nagmulat ng mata ang dalawa. Unang nagtanong si Wang Yingqiu, naramdaman mo na ba ang paggalaw ng Qi? Umiling si Jingzi, bagaman hindi ko maramdaman ang paggalaw ng Qi, halatang mas energetic ang pakiramdam ko. Mukhang hindi ko na kayang mag-practice ng Kung Fu kasama ang master sa loob ng 1 oras ngayon. Hindi big deal. Tumango si Wang Yingqiu kay Jingzi, pagkatapos ay napuno ng saya ang kanyang mga mata. Nakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya, ika-5 antas. Masiglang tumango si Wang Yingqiu at nakangiting sinabi, mukhang pagkatapos na umunlad ng husto ang iyong kaharian, sa pamamagitan ng pamamaraan ng dalawahang paglilinang, ito ay isang malaking pagpapabuti para sa akin. Itaas mo ulit. Nang makita ang inosenteng tingin ni Jingzi, tinakpan ni Wang Yingqiu ang kanyang bibig at tumawa. Sa tingin mo lahat ng tao ay kapareho mo, napakalakas. Kakatapos ko lang, at nakapasa pa ako sa 1 antas. Kailangan ko ng higit na pamilyar at integrasyon. Hindi ako masyadong mabilis. Nang makitang nakapout si Jingzi, ngumiti siya ng matamis. Sabi niya, kung sa tingin mo, wala bang naghihintay sa iyo sa bahay? Hindi mo naman ako hahayaang mapagod kapag pagod ka, di ba? Bumalik ka. Pagod lang ba? Nang makitang masama si Jingzi, napalingon si Wang Yingqiu habang nakangiti sa kanya. Ngumiti si Jingzi. Alam niya na sinabi ito ni Wang Yingqiu dahil natatakot siyang mapabayaan niya si Zhu Xining sa pamamagitan ng pananatili rito sa lahat ng oras.
Kaya't hinawakan niya ang kamay ni Wang Yingqiu nang may kaunting pasasalamat at mahina at malumanay na sinabi, "Guro ng hardin, napakabait mo. Makinig ka." Sa puntong ito, yamakap si Wang Yingqiu sa mga bisig ni Jingzi, nakaramdam ng kasiyahan nang hindi na kailangang magsalita. Tulad ng hula ni Jingzi, hiniling ni Wang Yingqiu si Jingzi na umalis para sa kapakanan ni Zhou Xining, dahil alam niyang nabasag na nilang dalawa ang window paper pagkatapos ng lahat. Bilang isang babae, mas alam niya kung ano ang higit na kailangan ng mga babae sa panahong ito. Nakipagrelasyon siya kay Jingzi dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga pangyayari, ngunit tumakas si Jingzi kinaumagahan. Not to mention how uncomfortable she felt at that time. Kaya niya ito nasabi dahil ayaw niyang mangyari muli ang ganitong uri ng discomfort sa ibang babae. Chapter 430 Akin ka lang, ika-4 na update. Pagkaraang humiga sa mga bisig ni Jingzi saglit, umupo si Wang Yingqiu, tumingin kay Jingzi, at seryosong nagsabi, "Okay, bumangon ka kaagad at magbihis at bumalik. Huwag mo siyang hayaang maghintay. Sinundan ka lang niya, hindi ka dapat naubusan ng ganito." Parang pinapagalitan siya. Hiniling ako ni Zier na pumunta. Napailing si Wang Yingqiu matapos marinig ito, hinawakan kanya at talagang lumapit ka. Kahit gaano pa siya kalakas, babae pa rin siya. Nawala lang ang virginity niya. Tiyak na gusto niyang nasa tabi niya ang lalaki. Nang marinig ni Jingzi ang kanyang sinabi, naisip ni Jingzi kung paano siya tumakas pagkatapos ng unang pagkakataon kasama si Wang Yingqiu. Kaya nakonsensya ako at hinawakan ko ang kamay niya. May-ari. Tila alam ni Wang Yingqiu ang kanyang iniisip, at ngumiti, "Oh, ayos lang ako." Habang sinasabi niya ito, mas lalong nagigilty si Jingzi. Pinag-iisipan ko pa, pero parang nasa agenda ang sleeping together kaya hindi ako papabor sa isa kaysa sa isa. Totoo ang sinabi ko. Huwag ka nang babalik sa mga araw na ito. Manatili ka na lang sa bahay kasama siya. At ngayon lang ako nakalusot, kaya sinamantala ko ang kawalan mo para i-consolidate ang ikalimang antas. Ang tagal kong wala sa pavilion, iniisip siguro ng ibang tao na malaki ang pagbaba ng level ko. It would be very interesting if they see me rises instead of falls. Nang makitang babuka na ni Wang Yingqiu ang kanyang bibig, agad na inabot ni Wang Yingqiu ang kanyang bibig at tinakpan ang kanyang bibig, sinabi sa isang kaakit-akit na boses, "Dahil sige. Ngayong mga araw sa Jinxie, pagmamay-ari mo ako." Pagkatapos sabihin ito, idinagdag ko sa aking puso, "At least on the way to Jinxie, you only belong to me." Darating. Palabas ng Wakshan kumikulam ang tiyan ko. Noon lang napagtanto ni Jingzi na mula sa pag-alis niya ng bahay sa umaga hanggang ngayon, wala siyang oras na kumain ng kahit isang kagat. Nakikipag-away siya sa mga tao sa court hall o nakikipag-away kay Wang Yingqiu sa likod bahay ng Wakshan. Hindi ako nakaramdam ng gutom hanggang sa lumabas ako. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglibot ako sa Wen Xiangju. Bagamat hindi pa oras ng tanghalian, dahil kinuha ang isang mananalaysay upang magkwento sa pahayagan, si Wen Xiangju ay siksikan sa oras na ito. Hindi lang ang mga upuan ang puno ng tao, pati ang mga bakanteng upuan ay napuno ng mga tao. Ang lupa ay puno ng mga tao. Maraming tao na may pera ang hindi makapasok, kaya nagtipon-tipon sila sa labas, nagnanais na makapagbenta si Wen Xiangju ng ilang tiket. Si Jingzi ay hindi nang ahas na dumaan sa pintuan sa harap at pumasok sa Wen Xiangju sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sa oras na ito, nagkataong bumalik si Zhang Xiaoyu sa tindahan ng alak, tanging ang bato lamang ang naroon. Kaya tinanong ni Jingzi si Wen Xiangju kung kumusta ang negosyo niya kamakailan. Matapos marinig na maayos na ang lahat, umorder siya ng ilang pinggan mula sa kanya at hiniling sa kanya na ihatid ito sa kanyang tahanan mamaya, at pagkatapos ay lumabas. Pag-uwi ko, nalaman kong nakasuot ng light pink na apron si Zhou Xining at nagluluto sa apoy. Ang malayong Zhou Shiren ay agad na naging imahe ng isang batang babae sa nayon. "Ziner!" Sigaw ni Jingzi, at lumingon si Zhou Xining. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, hindi na napigilan ni Jingzi na matawa. Dahil sa oras na ito, ang mukha ni Zhou Xining ay natatakpan ng kulay abo, tulad ng isang kuting na gumapang palabas mula sa ilalim ng palayok. Mukha siyang inosente at cute, na ibang-iba sa karaniwang imahe niya. Bumalik na si Zier Ubo. Hindi mahalaga na ibinuka ni Zhou Xining ang kanyang bibig. Biglang pumutok ang makapal na itim na usok mula sa kalan sa kanyang harapan. Nalanghap niya ito, at pagkatapos ay umubo siya ng marahas, halos umiiyak. "Out! Bilasan mo at itigil mo na itong sunugin. Kapag hindi pa handa ang pagkain, nasusunog ang bahay." Ni hindi mahanap ni Nanay Wu ang lugar pagbalik niya. Agad na namula ang mukha ni Zhou Xining sa kahihiyan, at ibinuka niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Si Zier ay. Hindi mo ba iniisip na tanga ako? Kung bobo ang aking Ziner, mayroon bang matatalinong babae sa mundo?" Hinawakan ni Jingzi ang kamay ni Zhou Xining at naglakad papasok sa bahay, habang naglalakad, ang Diyos ay patas. Paano ka magiging bihasa sa ibang mga bagay kung mayroon kang magandang mukha at matalinong pag-iisip? Talaga? Tanong ni Zhou Xining, ikiling ang kanyang ulo. "Oo naman.
Pagkatapos sabihin iyon, itinulak ni Jingzi si Zhou Xining pababa sa upuan, pagkatapos ay nagdala ng isang palanggana ng tubig, binasa ang tuwalya, at marahang pinunasan ang kanyang mukha. Mas masaya si Zhou Xining kaysa dati. Ngunit sinabi niyang nagtataka, hindi ba dapat hilingin ko na lang sa iyo na bumalik sa gabi? Bakit hindi ka gumugol ng mas maraming oras kay Wang Yingqiu sa Waxian Garden? Bakit ka bumalik ng napakaaga? Namiss ko si Ziner, kaya bumalik ako ng maaga. Si Jingzi sa orihinal ay gusto niyang sabihin na hiniling sa kanya ni Wang Yingqiu na bumalik ng maaga at purihin si Wang Yingqiu sa pagiging matino sa harap ni Zhou Xining, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, nagpasya siyang huwag na. Gaano man ka-generous ang isang babae, malamang na ayaw niyang marinig na pinupuri ng lalaki ang ibang babae kapag kasama niya ito. Halimbawa, sinabi ni Zhou Xining na walang pagmamadali at hiniling si Jingzi na bumalik sa gabi, ngunit bakit siya naghanda ng maaga upang magluto? Hindi ka ba talaga umaasa na makakabalik ka ng mas maaga? Oo nga, pagkatapos marinig ang sinabi niya, mahinang sinabi ni Zhou Xining, oo, puno ng kasiyahan at kasiyahan ang mukha niya. Bahagyang hinangaan ni Jingzi ang kanyang sarili. Tila na sa mas maraming kababaihan sa hinaharap, higit na pansin ang dapat bayaran sa mga maliliit na detalye. Pagkatapos niyang panasan ang mukha ni Zhou Xining, biglang pumalakpak si Zhou Xining at sinabing, nako, sinabi ko lang na hindi ako magsisindi ng apoy, pero ano ang kakainin mo ngayong gabi? Hindi, kailangan kong subukan. May itim na linya si Jingzi sa kanyang ulo. Akala ko pagkatapos mong panasan ka, handa ka na bang gawin ulit? Mabilis niya itong pinigilan at sinabing, Ziner, nag-order ako ng pagkain sa Wenxiangzhou at ihahatid na ito saglit. Nang matapos siyang magsalita ay may kumatok sa pinto sa labas. Tingnan mo, pagkatapos kong sabihin ito na. Pinuntahan ni Jingzi ang pinto, ngunit personal na dinala ni Shito ang isang tao. Pagkapasok sa silid, nakita niya si Zhou Xining at laking gulat niya. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at hindi na naglakas loob na tumingin muli. Pagkahatid ng pagkain ay nagmamadali siyang tumakbo palabas. Hiniling ni Jingzi kay Zhang Xiaoyo na maging tindera ng Wenxiangzhou. Ang orihinal na akala ni Shito ay may ganoong uri ng relasyon ang dalawa, ngunit pagkatapos makita si Zhou Xining, nagbago ang kanyang isip. Bagamat napakaganda ni Zhang Xiaoyo, mas mababa pa rin siya kumpara kay Zhou Xining. Isang pangungusap lang ang nasa isip ko, napakabuli ni Mr. Jing. Gutom na gutom si Jingzi, lalo na nang maamoy niya ang bango ng pagkain, hindi na siya makapaghintay pa. Hinayla niya si Zhou Xining para maupo at sinimulang kainin ito mismo. Hindi gaanong kumain si Zhou Xining ngayon, ngunit ang antas ng kanyang aktibidad ay hindi kasing ganda ni Jingzi, at napuno ng saya ang kanyang tiyan, kaya hindi siya masyadong nagugutom. Nang makitang napakasarap kumain ni Jingzi, tumingin siya sa kanya habang kumukuha ng pagkain para sa kanya, na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan lang kumain, walang makikipagkumpetensya sa iyo. Nang makita si Jingzi na suminok pagkatapos kumain, si Zhou Xining ay hindi napigil ang tumawa o umiyak, pagkatapos ay binuhusan siya ng isang basong tubig at iniabot ito sa kanya. Uminom si Jingzi ng tubig at sa wakas ay busog na busog. Tumangala siya kay Zhou Xining at nakitang hindi gumagalaw ang chopstick nito, kaya hinimok niya, Ziner, huwag mo lang akong panuurin na kumain. Bakit hindi ka kumain? Ngumiti si Zhou Xining at sinabing, hindi ako nagugutom. At saka, nabusog ako kapag kumakain ka ng napakasarap. Okay lang na hindi ka kumain. Kung hindi ka gutom ngayon, magugutom ka mamaya kapag nag-practice ka. Hindi alam ni Zhou Xining kung ano ang naisip niya nang marinig niya ang tungkol sa pagsasanay. Ang mukha ay natatakpan ng pulang ulap, kasing pinong at kasing ganda ng isang bulaklak. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.